Minsan nga lang sumagot si Inday Sara na siya namang kinataranta ng mga tambaluslos ng Malacanang at paniguradong nag-iisip na naman ng mga ito ng mairiribat nila. Mahigit isang buwan na nga itong tinitira ng mga pulpol at ng mga kritiko at ngayon nga ay tutuldukan na nga ng Vice Presidente na nagdulot naman upang kabiliban ng masang Pilipino. Bullseye nga kung bullseye at asa korte ng araw ang desisyon na paniguradong damay na naman si PBBM sa kagagawa ng pinsan nitong si Romualdez na back to you nga raw ang mga mahilig pumapel sa masa. Matindi talaga kapag Duterte na bumanan. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Okay, yung short video ng ating VP Sara, pinadala sa akin ng isang matalik kong kaibigan. Just this morning, kababasa ko lang. Sabi niya, Johnny, please help us send this out to your contact. I hope you can help us flood the social media. Sabi ko, yes, I will. So ito na, ang una kong action is i-vlog. So, napaka-short but very malaman na napakalaman itong mensahe ng ating Vice Presidente. So, himay-himayin natin ha. So, yung tungkol sa legalidad paglipat ng pondo ng confidential fund ang sinasabi niya dito. More than 1 month na siyang tinitira dyan at ang una lang statement niya tungkol dito is nung nagsalita siya sa Butuan City sa kampo ng mga pulis doon, regional office. Sabi niya ang kumo-question sa confidential funds ayaw ng kapayapaan. At ang ayaw ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. Wow! Talang bomba yun, pasabog. Natamaan si Tamba. Then after that, wala na. So, tuloy-tuloy ang pag-atake sa ating Vice Presidente. Na to a point na bumaba na ang kanyang satisfaction rating but mataas pa rin. Siya pa rin ang may pinakamataas na satisfaction rating. Mas mataas pa kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Okay? So, ito, nagsalita na naman siya na talagang bilib na bilib ako sa wisdom ng ating Vice Presidente. Hindi siya madaldal. Pag nagsalita is, bullseye. Sabi niya, yung legalidad daw ang question, pabayaan na natin ang umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyan ng matapos ang usapin na ito. So, I don't know, may nag-question ba sa Supreme Court? Hindi ko na-monitor, Mas maganda kung ganun. At kung sakaling sabihin ng Supreme Court na bawal, unconstitutional, damay ang presidente. Kasi ang presidente ang unang gumawa nito tingin ko nga patibong ito sinadya para sirain si VP Sara. At ito naman ang talagang pagkakamali ni VP Sara, yung tinanggap niya yung 125 million at clear in 19 or 11 days. Pagkakamali talaga yun. But I understand, hindi nawalan ng tiwala, respeto ko sa kanya. Dahil kilala ko, although hindi ko siya kilala ng personal, but yung service reputation ang tawag ko dyan. Itong like father, like daughter. Napakasimple ang buhay ng
Tatay Digong natin. Magdamit. Maong-maong lang. Napipilitan magbarong. Saka lang magbarong kung nasa mga formal gatherings. Kaya lang kung ordinary, maong lang. Kumain, munggos. Bulad. Yan ang tunay na leader. Hindi siya masyadong nagbibiyahe. Hindi katulad nitong leader natin ngayon. Saan ba? Pupunta na naman sa Japan, pupunta sa Canada. Sige, magliwaliw ka, Mr. President. Okay lang sana kung marami kang madalang foreign direct investment. Kakaunti naman. Sa buong yung ASEAN 5 na tinatawag, yung original member ng ASEAN, tayo po ang may pinakamababang foreign direct investment. Noong 2022, ang atin lang is $9.2 billion compared to Singapore na $140 billion ang kanilang foreign direct investment. So, ayan. So, sinasabi niya na ito na bahala ng Korte Suprema. And then, itong mga succeeding paragraphs niya is may mas importante. Ano yung mas importante? Yung mag-aaral. Pagpataas ng kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas at saka yung proteksyon ng mga bata sa mga nang-aabuso sa kanila. Lalo na yung nagre-recruit na mapunta sa mga teroristang grupo. Ako, malaking pasalamat ko at tinanggap ni BP Sara ang kanyang additional post na DepEd Secretary. Marami akong naririnig na mga feedbacks from educators. Lately, may nagbisita sa akin na isang assistant division superintendent at isang district supervisor sa Metro Manila, San Juan City, Division of San Juan City. Tinanong ko, anong masabi nyo dito sa pamamalakad ni DepEd Secretary BP Sara? Napakaganda. Visionary talagang. Yung systemic na failure ba o yung hindi magandang nangyari sa DepEd, inaayos niya. Tapos ngayon, kakaunti na lang ang mga issues sa DepEd. Nung una, pag-alaman ko, grabing palakasan ang yung pagpasok ng mga teacher applicants. May tinatawag na ranking, irarank kanila. So yung pinakamal sa ranking, yun ang unang ma-employ, mabigyan ng permanent status. Kaya lang nung una, instead na ranking is ronking ang tawag ng mga teachers kasi palakasan. Naranasan ko yan nung na-assign ako sa Mindoro Island. May kawawa na mangyan, yun po ang katutubo sa Mindoro. Board passer na. Hindi mabigyan ng item o permanent position dahil mangyan lang. Kawawa. Nagtuturo na siya sa isang elementary school. Ang sweldo lang niya is 5,000 a month. Napakalayo na lugar, nasa paanan ng Mount Halcon. Kawawa, as in. Ako, naawa ko. Nung nalaman ko na 5,000 a month lang sweldo niya, galing sa munisipyo ang kanyang sweldo, yung mangyan teacher. Board passer. Nako, pinuntahan ko yung division superintendent. Buti na lang, kaibigan naming mag-asawa ng aking Commander Julie. Paano namin na kaibigan? Nung nasa Mindoro Island kami, kami ng landscaping project sa mga eskwelahan, sa mga munisipyo, as part of our community relations. Landscaping kami. Nako, yung district, yung division superintendent, nabalitaan niya na kami nagla-landscape sa mga different schools.
Ay, tinawagan niya kami. General. Ay, Colonel pa ako noon. Colonel, nilanskip na niya naman ang division office. Yes, ma'am. Oh, nilanskip namin. Nako, maligaya ang division superintendent. So, pinuntahan ko ngayon dahil sabi ko, kung may itinanim, may aanihin. Hindi ako nag-promise doon sa mangyan teacher. Subukan ko lang, ha? Sabi ko, akin na yung papelis mo. Kala ko papel. Punta doon. Ma'am, sabi ng sekretary, nandyan si Colonel Macanas. Papasukin! Colonel, what can I do for you? Ma'am, personal na pabor. Ito, mangyan teacher, board passer, sinabi ko, kawawa, nandun, 5,000 lang ang 5,000 lang sildo. Pwede bang mabigyan ng item? Yes! Tawag ko. Sige, papuntahin mo by Monday. Nagpunta ko Friday. Monday, wala na. Permanent item na yung mangyan teacher. Anyway, ganyan. Palakasan. But lately, ito na. Pag upo ni BP Inday Sara. I don't know sa iba, but ang naririnig ko, naminusan na yung palakasan. Kasi, takot sila baka masumbag sila ng BP Inday Sara pag palakasan. Wala na. Pamangkin ko mismo. Doon na sa La Union. Walang kapit-kapit sa politika. Ni ranking, nako, number 1 talaga kasi yun, summa cum laude. O ngayon, walang kapit-kapit, nagtuturo na yung pamangkin ko sa isang national high school, Bacnotan National. Ganon, yun ang mga reforms na isinagawa ni BP Inday Sara, itong panunungkulan niya. So, yung minsan niya, napakalaman, pagtaas ng presyo naman. Ang sabi niya is, these are the more important things. So, yung legalidad, bala. Kasuhan nyo kung kasuhan nyo at makulong yung dapat makulong. Kaya, go, go, go. BP Inday Sara. Mga kapwa ko DDS, huwag tayong bibitaw. Dahil ang kalaban, hindi tumitigil. Dito pa ba yan, SGB-PNP? Dito, Para kung sa saan kanila nakalibing yun. ang mga... Dito nakapangalan yung mga NPA na gustong pabagsakin ng gobyerno at ang mga iba pang sympathizers nila. Pero agree ako sa punto mo yung sa libingan ng bayani, pagpatuloy mo, Frank. Siyempre ka, Eric, dito ginugunita rin natin yung kabayanihan ng ating mga kasundaluhan na lumaban sa teroristang grupo, di ba? Ilan buhay ang nasayang, inalay nila para makamit natin ang kapayapaan na nandito na tayo Nandito na, abot kamay na natin ng kapayapaan, konti na lang, kaya kinakailangan ng pagkakaisa ng bawat mamamayang Pilipino na tapusin natin ang laban. At alam naman natin kung sino ang ating numero 1 kalaban. Hindi lang sa iba't ibang sektor ng lipunan, pagkos nandyan mismo sa Kongreso. Ito yung mga bagay na kinakailangan natin bigyan diin sa araw-araw nating pamumuhay para ipakita naman natin in some way na tayo rin ay magpapakabayani, pagmamahal sa ating bayan. Correct. Pero ka, Eric, bilang miyembro ng community, ng military community, pag namatayan sila, yung sinabi mo kasi, Franco, namatayan ng mga sundalo. Ibig sabihin nawalan ng head of the family. Exactly. Napakarami nun, ang dami-dami nun. Pero yun, tinanggap nila yun. Pero yan ang dahil sa mga NPA na walang saysay ng pagkamatay nitong mga beautiful families talaga. So, let's not forget that. Agree. Yes. Pero ngayong sa dakong ito, Ma'am Noreen, Eric, Miss Ina, ay makakasama naman natin, syempre, araw ng undas ngayon. Ngayon po, magbibigay sa atin sa update si Police Major Philip Ines, ang Chief PIO spokesperson ng Manila Police District. Magandang umaga po, Sir Ines. Good morning, sir. Morning, sir. Yes, Sir Franco, Ma'am Lorraine, Sir Eric, isang kalmado at mapagpalang umaga po sa inyo. Yeah, we like that greetings, no? Sir, kasama din po natin si Miss Ina Mortel, isa sa mga Yes, Ma'am co-anchors. Ina, magandang umaga po. Good morning po, sir. Opo, sir, thank you for your time in behalf of nag-general na po ba o colonel pa rin si all soon to be general si Sir Ibay? Nag-general na? Yes, sir. Soon to be, sir. Okay. Okay, kasi siya na ang district director ngayon ng Manila Police District, a very good officer. Sir, direkta na kami sa inyo. Kami po ay natutuwa at napakalakas ng enerhiya at dedication ng ating kapulisan nationwide after ng napakalaking activity sa pagbabantay ng pagpapasiguro ng public safety, order, and security ng mamamayan during the barangay and SK elections noong nakaraang 2 araw lamang, ay kayo po ngayon ay
nag-deploy pa ulit sa field. And in the NCR PO area, Metro Manila wide, 15,000 na kapulisan ang inyong dineploy ng pamunuan ng PNP led by General Nartates. At sa inyo, sir, kung gusto rin namin marinig ang inyong pagsusumikap na ipagpapatuloy ang ganitong kapanatagan at pagpapanatili ng kaayusan sa isang napakalaking tradisyon na ginugunita sa bansang Pilipinas, itong UNDAS. Go ahead po, Major Ines, sir. Yes, Sir Eric, sabi ko nga po, wala pong puwang ang markadong pula sa kalendaryo ng mga pulis Maynila. Pagkatapos po ng ating eleksyon, ito naman po yung ating UNDAS. At susunod naman po dyan yung ating pong holiday po, yung Christmas at New Year. Tama. At susunod naman po uli yan, Sir Eric, ng ating pista ng Itim na Nazareno. Opo. Kaya nga po, palagi nating sinasabi sa ating maghanay na maaaring mapagod yung ating physical na katawan pero ang ating isip sa paglilingkod ay hindi. Correct, sir. How many very good point ang binanggit ninyo, sir? Walang nakamarkang pula sa kalendaryo ng mga pulis. Ibig sabihin, no holiday observed because 24/7 you are on call and ready to serve for public safety and security of the people. Sir, gaano kalaki po ang na-deploy natin kung mamarapatin ninyo na mga puwersa sa pagpapasiguro po ng kaayusan at kapanatagan ng ganitong tradisyon natin sa Maynila, sa Manila area, and then ano po yung inyong mga anticipated na challenges patungkol dito sa pagsisimula ng UNDAS celebration ngayon? Yes po, Sir Eric, nagkaroon po tayo ng skeletal deployment. Nag-start po ito noong October 28. Kung saan po yung kabuuan po natin i-deploy ng mga pulis Maynila dyan, Sir Eric. Kulang po lang po 2,600 po. Hindi pa po kasama dyan yung ating mga force multiplier at iba pong mga local government agency na tutulong din sa atin. Sa ngayon po, meron po tayong 4 na sementeryong binabantayan po dito sa lungsod ng Maynila. Ito po yung Manila North Cemetery, South Cemetery, La Loma at saka po itong Chinese Cemetery. I-update ko lang po, Sir Eric, no? Yes, sir. Meron po tayo 9 a.m. po. Meron po tayong 80,000 pong estimated crowd na pumasok po dito sa north natin. At dito naman po sa atin, sa Manila South, meron po tayong 23,000. At dito po sa La Loma, 950 at 1,050 naman po dito po sa Chinese Cemetery. Walang anuman po kaganapang pumupukaw pa sa aming kamalayan. Nakataas po ang ating kalasag at nakaumang ang ating tabak para bantayan po ang ating mga kababayan. Ayun, magandang pakinggan nyo. Nakataas ang ating kalasag. Nakaumang ang mga tabak doon sa mga law violators. Tagalog pala ni Sir. O, parang taga-Bulacan to si Sir. Parang parang dating nag-rally po. LFS ba kayo dati, Sir? Kala ko dati itong Nagmobilisasyon, no, sa kapulungan at mga paghahayag ng mga usapin. Kayang tapatan ang protesta. Yeah, si Ma'am Lorraine ang magtatanong. Mga ganyan yung mga... Sir, may pahabol lang, sir. Before kayo pasa kay Miss Ina, pahabol lang. Sir, ano po yung expected challenges nyo towards the day? Ano po yung ina-expect nyo na mga haharaping challenges? Should there be one? Kung wala din naman, hindi yung inyong tinitingnan ng mga development in the prospect of the day. Go ahead, sir, and then pasa ko na kay Miss Ina, kay Ma'am Lorraine at kay Brother Franco. Yes, Sir Eric, tinitignan po talaga natin yung pagdagsa ng ating mga kababayan. At sa estimate po natin, Sir Eric, magkakaroon po tayo dito ng mga more or less, mga 1 million po mga kababayan. Ang dadalaw po dito sa ating malaking sementeryo. Kung saan nga po, sa ngayon po, nakita po natin maganda po pagkakalatag ng ating seguridad. Pumunta na po yung ating ama ng aming hanay, kanina, at yung aming pong regional director, ganun din po. At iba pa pong mga officer ng PNP para tignan po yung kahandaan ng mga pulis Maynila. At nakita naman po natin, satisfied po sila. Pagpunta po natin dito sa entrada ng ating mga sementeryo dito sa lungsod ng Maynila, makikita po agad nila yung ating pagpapaigting ng presensya ng ating kapulisan. Meron po tayong mga advanced command post, meron po tayong mga police assistant desk sa loob po ng mga sementeryo. At tuloy-tuloy po yung ginagawa nating offline bandilyo o offline paalala sa ating mga kababayan. Ganda. Na paulit-ulit po natin sinasabi sa kanila na palagi po mag-iingat, bantayan po ang sarili, magdala po ng mga panlaban natin sa init at ulan. Ngayon po ay medyo makulimlim. Pero sabi nga po natin, maganda na rin po ito
dahil nga po ito ay pabor para sa ating mga kababayan doon dumadala po sa mga sementeryo. Ayun, very good. Thank you so much, sir. Ma'am, would you like to interact? O si Ina muna? I'm Ay, ikaw. perfectly happy. No? I just want to say po, sir, no, congratulations and maraming salamat sa serbisyo ninyo. Kasi talagang I go to places like that and it's so dami-daming tao at masikip. So I admire how you keep the things in order. No? So, Tsaka long weekend tayo, lahat ng ating mga kababayan, majority sa kanila talaga may pagkakataong dumalat, mag-enjoy. Pero ito, ating kapulisan, no, ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay Naka-duty, serbisyo. Siguro, sir, my part, yung mga particular po nating reminders sa ating mga kababayan na tutungo po sa mga sementeryo. Majority po ng mga malaking sementeryo ay nandito po sa inyong distrito, sir. Tama. Yes, ma'am. Matagal na po nating meron po tayo tinatawag na information operation kung saan gumagamit pa tayo ng social media para paalam po natin agad sa ating mga kababayan ano po yung mga dapat at hindi dapat po nilang dalahin pag sila po ay pupunta ng mga sementeryo, yung mga isasaradong kalsada po at yung mga alternatibong kalsada po at yung mga magagamit po nilang paradahan. Yung po palagi natin silang ini-encourage na bisitahin po nila yung aming Facebook account ng Manila Police District at lahat po ng mga impormasyon ay makukuha po nila doon. Meron na rin po tayo dong hotline numbers kung kailangan po nila na impormahan ng kanilang kapulisan. Nandun na rin po yung ating social media account ng lahat po ng police station. Ang mga police po nila ay nasa dulo lamang ng kanilang mga daliri. Ayun, Yes. naka-open sa social media. Brother Frank? Sir Ines, sa akin naman po ay ano po ba ang pagkakaiba ngayong undas na ito kumpara sa mga nakaraan dahil kapansin-pansin, konti ang tao at tila mas organisado po ang especially ang yun nasasakupan lugar. Maaari niyo po bang ibahagi rin to sa ating mga kababayan? Bakit hindi nagsisiksikan, sir? Oo. Paano nyo ginawa? Yes, Sir Franco, maaaring mabigay natin contributory dito yung mahabang ating bakasyon at yung ating mga kababayan na una nang dumalaw sa mga sementeryo. At ngayon naman po, organisado yung pagpapasok natin at pagpapalabas natin sa mga kababayan natin dyan. At hindi lang po yun, mapapansin niyo po sa loob mismo ng sementeryo, may mga umiikot po tayong mga pulis, meron po tayong mga police assistant desk, at meron din po tayong mga bike patrollers na patuloy na nagpapaalala sa ating mga kababayan at pantayan po natin ating mga kababayan. At paalala na rin po, at kanina po kasi may mga papasok pa rin po ng mga alaga nilang mga hayop. Pinagbabawal po natin ang pagpasok ng mga alaga nyo muna pagsamantala. Baka po kasi ma-stress doon at mawala. At yun yung mga magdadala naman po ng kanilang mga anak, lagyan po natin ng mga pagkakakilanlan, lagyan po natin mga contact number. Just in case po mawala, madali po natin malocate yung mga magulang, yung mga guardians po. Ayun, Ano klaro. po ba, sir, yung pangunahing problema natin usually pagdating pag-undas? Ano po ba yung inaasahan natin na... Sige po. Yes po, inaasahan po talaga natin dyan yung pagdagsa ng mga tao. Pero nakita naman po natin, galing po kanina doon as early as 5:30 a.m. po, nandun na po ako. Tinignan ko po yung ating deployment at yung nakita ko po nung unang araw at ito po ngayon pong araw po ng pesta mismo ng undas ay nakita ko naman po organisado, nakalatag po ng maayos yung ating mga pulis at ganoon din po yung mga force multiplier po natin, malaking tulong din po yan. At sabi nga natin, pag napagandaan po natin ng gusto, wala po tayong magiging problema. Very good. Sir, huling follow-up, sir, before some notes coming from the netizens, ay ipinagbabawal po yung mga bagay kagaya po ng malalakas sa sound system, mga sharp objects, no, kutsilyo, at mga itak. And then, ano pa po ba, sir, maliban dun sa mga pets, alak din po ba, sir? Bawal. Kindly reiterate po ito, sir, habang may time pa doon sa mga gustong dumalaw mamaya sa medyo hindi na masyadong kalakasan ng daloy ng mga tao. Kaya dugtong na kung halimbawang lumabag, ano ba ang Ayun. mangyari? Pag lumabag, sir, ano po yung ating mga magiging kakibat na action? Yes po, salamat po Sir Eric. Katulad pa rin po ng patuloy namin pinapaalala sa ating mga kababayan na pupunta at dadalaw sa mga sementeryo para po sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Pinagbabawal po yung pagdadala po ng alak, ng mga anything po na pansugal, yung mga bladed weapon, yung mga baril, bawal po yan. Yung mga videoke po, yung malalakas pong mga maiingay po. At bawal po yung mga flammable materials at mga kahalin tulad po nito. At ganoon din po, bawal po muna nating dalahin yung mga alaga nating mga hayop dyan at baka po may stress at mawala. At hindi po tayo nagkulang dito sa tinatawag nating information operation para po malaman ng ating mga kababayan. At kung sakali naman po, kakailanganin po nila ng assistance ng inyong kapulisan, pakikita nyo po ang inyong mga pulis dyan po sa entrada
At katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, nasa dulo lamang po ng inyong mga daliri, ang mga Police Maynila, 24/7 po, wala pong holiday. Ayun, malinaw sir ha. Dati kasi na-experience ko ito sir, na may mga malalakas na sound system, may inuman, nagkakagulo. But Nagiging this time, party area nagiging yung party cemetery. ng mga buhay, hindi na para sa mga patay. Yan. At tama yung binanggit Tama ni po kayo, Sir Eric. Major Opo, Ines. ito po yung panahon na dapat po nating alalahanin ang Correct. ating mga namayapang mahal sa buhay. Pakita po natin na kahit wala na po sila, ay hindi po natin sila nakakalimutan. Opo. Yan. Frank? Kasi ka Eric, makikita natin syempre sa cemetery, naggugulang sementeryo. At minsan kasi nakikita natin yung ilan, may mga musileo tayo. Yun, malaki. Dito talaga, ako dati may mga gawain din ako. Since may musileo, dito ako May nakakapag-bitbit. sibog. May tinatago ako. Dito nangyayari. Oo. Mga mahigpit. mansanas, Oo, grapes. Kung ano-ano. Hindi lang. Hindi Ano lang ba? yun ka Eric. Mga illegal, yung mga Oo, yan. illegal na bagay-bagay. Naku! Sir, Sa mga- pakihuli. Yan. Na mahigpit din po ba ang ating Ayun, pag-inspection yan. sa mga Maganda musileo? yan, Kasi maganda. mga ano to. Baka makalusot kasi sir, mga baka- bahay-bahay dito sa loob ng cemetery. Mga nakakaangat, yung pamilya ng mga namayapa. Sir, how do you check on this? May roving patrol at may mga Yes pag-check po, din. Sir Eric, Sir Franco, Mambre, meron po tayong ordinansa na ipinapatupad. At kung sakali naman po na magpipili tayo, may dadagdag po natin sa datos sa mga lumalabag dito. May kaukulan po itong multa at may kaukulan din po itong kulong. Kaya patuloy po Okay, natin ang ulihin. pinapalalahanan ng ating mga kababayan. Na kung maaari po, tumalima po tayo dito sa mga tagubili ng ating pamunuan, ng ating lokal na gobyerno para hindi po tayo maabala. Kaya po natin pumunta rito at gagunitain po natin yung pag-alala dito sa araw ng ating mga mahal sa buhay. Yeah. Tama. Sir, ang sabi ng mga netizens natin, pakitanong kay Major Ines kung totoo ba na masarap ang lechon la loma at ang dinuguan dito. On a lighter side. Yes po, totoo po yun Sir Eric. Napakasarap yan. Kaya po talaga yung katabi ng Nag-advertise. po talaga po yan. Apo. Yes, sir. Biro lang yun, sir, ng ating mga netizen. Maraming salamat po, Major Ines, for a very informative discussion sa paghahanda ng public Yes. safety and order related sa onda sa buong Kamaynilaan. Wala nagrally ka, Eric. Wala nagrally ng Muertos Protesta, sir? ng mga dati kong namin kasama. Buti naman. Pero baka may huli pang paalala Sige, sir. Final message. Sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Yes po, maraming pong salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Maibigay po namin ang mga ganitong informasyon para sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila. Sa ngalan po ng aming bago punong taga-Timon, Police Colonel Arnold Thomas C. Ibay, maibayo pong serbisyo para sa Manila. Ayun. Isang kalmadong umaga po. Maganda yung sinabi mo, sir, yung Bandilyo Operation. Ito pala yung information public address na gumagamit ng mga megaphone o kaya trompa para ikutan ng communities. Maganda yan, Bandilyo. Salamat Thank po. you, Tama sir. po yun, sir. Ingat kayo, sir. At all the best in your Maraming salamat preparations. Yes, sir. Yes po. Thank you so Yun. much, Sir Ines, sa oras na binahan niyo po sa Laban Kasamang Bayan. Yeah. At yan ka, Eric, kailangan talaga tumalima tayo sa mga patakaran. Question. Yes, Go ahead, ma'am. ma'am. Did they say na mas kumonte ngayon? Yep. Dahil nga daw marami daw ang Long dumagsa weekend. pa probinsya. Siguro May mga unang weekend. nang dumalaw. Yung iba unang dumalaw. Oo. They were expecting usually, ma'am, between 1 million sa North Cemetery lang. Kasi nandyan ang mga malalaking mga tao sa lipunan, nandyan ang mga historical na mga figures, at dyan din ang maraming mga community naglilibing ng kanilang mga kapamilya na mga namamatay. But this time, kanina ma'am, as of 3 hours, sabi ng cemetery administrator sa North Cemetery, mga nasa 80,000 lang ang nabibilang pa lang nila. And they're not expecting na aabot 80,000 or 100,000? close to 100,000. Oh, okay. So, pero ma'am, may may mga 5 oras, hanggang 5 p.m. lang eh. Pero Actually, malayo, ganun talaga yung dami. Higit sa kalahating milyon yung mga inaasahan yeah. nila na po dadagsa talaga. Dahil alam naman natin, before kasi ka Eric, alam naman natin yung pandemic, walang ganito. Oo, matagal. Bawal. Ngayon yung At full mahigpit blast. talaga. Full blast ngayon. Ngayon is even though malaya na tayo makadalaw, makita natin na malaking tulong pa rin yung long weekend. Long weekend. Di ba? Yeah. Dahil ito yung at least makapagbigay ng daan sa iilan na hindi naayon yung kanilang schedule Tama sa naman. araw ng undas. Oo. At yan, at least nakita natin, maiwasan natin yung magkasakit. Especially, face mask pa rin tayo. Yan ang dapat i-abiso rin natin kay Eric. Ay, tama. Na patuloy pa rin ang pag-face mask. Kasi may mga At yung new variant ng COVID, paalala sabi ng din yun Department of ng Health. DOH, no? At kung maaari yung mga maliliit na anak, no, wag na lang Wag na silang muna. dalhin sa siksikan na lugar kasi delikado, no?
magasakit o di kaya naman ay mawala. At sabi nga ni Ma'am Lorraine, Miss Ina, sa kanyang status dati sa mga anak na maliliit, napakamahigpit pala bilang na. doktor, pinahigpitan niya yung unnecessary exposure No, I sa don't mga believe taong napakasiksikan. You know what I teach my children? What I teach my children is what I really believe in. I don't go to my mother's grave. Except when I'm really sad. Ganon, di ba? So, but I don't need to be there itong araw na ito. I tell them, you know what? I'm no longer there. Kaya mauna akong mamatay. Wala na ako dyan, di ba? But you just close your eyes. I tell them, you're going to see me in your heart because that's my experience with my mother. She's with me all the time. So, ganun yung sinasabi ko sa mga anak ko. But of course, that's hindi siguro masyadong yun sa Filipino culture, no? Kasi, tradition pa rin natin. ito talaga very, kita mo the trouble that we go through, no? Yung how many that long weekend and ganyan, di ba? So, but anyway, that's my personal story. Yes. Nang inambos nila ang Talakag PNP, yung Bumbaran PNP sa Talakag Bukidnon, nadamay ang 4 na buwang sanggol. Ang sagot nila, sorry, hindi sinasadya. Mula natin, Brother Franco, Ma'am Lorraine, Miss Ina, sa balitang talakayan patungkol sa undas. Yes ka, Eric.